Hello, magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Buo na naman po ang ating Banat Studio. Unang araw na ating muling pag-online sa ating online program, ang Banat Diretsahan. Bukod pa po ito sa tuwing araw ng Lunes, alas 8 hanggang alas 9 na umaga, tayo po ay mapapakinggan sa 828 DCTC dito po sa Tarlac. Yan. Ang tabayanan po yan tuwing araw po ng Lunes, 8 to 9. Ito po ang inyong mga kasama, si Jess Malbar. Tayo po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga suki natin. Ito ay halos 3 times a week natin na gagawin. Ano po? Itong ating programang Banat Diretsahan. Ang pagsilang po ng ating studyong ito ay upang maipabatid sa ating mga kababayan kung ano nangyayari. Yung totoong nangyayari dito po sa ating lalawigan at siyudad ng Tarlac. At marami ho tayong mga pag-uusapan ngayon. Ipapakilala natin ang nangyari kaninang hapon na isang pagpupulong ng Central Luzon Media Association o CLMA, kung saan ang inyong lingkod ay naging past president a few years ago. Ito po kanina muling binuhay ang CLMA dahil CLMA Tarlac chapter dahil ito ay medyo naghihingalo. Ito, pakinggan natin, founding officer ng CLMA sa Region 3, si Bong Lacson. Dumating na po ang aking nakaraang panggulo. May we want our dear body, Mr. Bong Lacson. Now the arrival of the past president. Pinatunan ko na, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako pong founding proponent ng CLMA. Pinatagan ang CLMA 1978, September 18. Pagkakataon ko nito ay para ito ang kaunahan at natataying samahan ng mga malayong mamamayan na regional. Bago na samahan, usually provincial eh. Dito ito na po nagkakaing regional ng gusto. Ngayon po, so long nakatulog tayo, ito mga nakarang panahon, kaya po kami nandito ngayon. Dahil nga, ako personal dito sa akin, natatayong Tarlac. Sasalaysay ko po sa inyo. Nung tayo po si LMA, may dalawang organisasyon po noon sa region. Yung isa ay Central Luzon Press Club, at Central Luzon Association of Journalists. Ang Central Luzon Press Club ay pinamumunuan ni Romy Medina ng Times Journal sa Olongapo. Ang Central Luzon Association of Journalists ay pinamumunuan ni Charlie Gatula, yung malilagutin. Nagkilala pa ba? Nakakilala pa ba ni Charlie? Tarlac, isa sa mga ligi ng Tarlac. Nagpambaya si Charlie para may kataglahan sa Central Luzon Media Association. Kasi po, dahil dalawa yan, ang gusto nung isa, ako muna presidente. Sabi niya, yung kondisyon sa akin ni Romy Medina. Si Charlie, paano naman, yung mga members naman, ang nagdaan sila. Mas maraming member po sa Central Association of Journalists noon. Dahil binubuo ito ng mga mamamayan, hindi na po Central Luzon kundi ng Tarlac, tsaka may mga Kapampangan na kasama. Kasi Kapampangan. Ayun, nagpapunta si Charlie na maging bigyan na muna ang pagka-presidente. And it took how many? 4 na presidente bago naging presidente pa rin si Charlie. Kaya kung hindi ni Charlie, sa pambayan niya, mahirapan tayo. Ano pa ang unang kontribusyon ng Tarlac sa pagkulang sa organisasyon? Ang sumunod, nagkaroon ng problema ng ating organisasyon at ang sumalong naman noon, kung magka-problema para maayos ulit, ay tiga-Tarlac na naman, si Francis Cardona. Francis Cardona revived the CLMA. Nagkaroon ng problema ng panguluhan ng CLMA, Executive Vice President si Francis, nag-usap-usap kami
na, sige, kinausap ko ng presidente, hindi mo na kaya, pwede, si Francis kaya naman. Kaya nag-take over si Francis, at nang sumunod na eleksyon, si Francis na ang nahiyalan ng presidente. Ginawa yung eleksyon dito sa, ano ba yun? Jackson. Isasabi lang ang malaking pagtitipon na si LMA yung nangyari sa Jackson. Nagkaroon ng halalan at hinilala si Francis. Yun po ang natatay yung contribution ng Francis. Kaya kami labis na bahala nung parang talo itala. Minabuti namin, huling kongresyon, ng September, para sa inyo yun. Gusto na tayo, Miss Betty. Kung walang makuha si Hugos ng Pampanga, at dapat doon na kayo nag-eleksyon noong September. Kami na po magpuhos lahat. Basta bibigyan namin yun sa inyo, kayo na lahat mag-decide kung sino magiging presidente ng CLMA region. Ang nangyari po, alam mo natin lahat, hindi nangyari yun, kaya ang susunod na ginawa namin sa pamagitan ni Jerry Oy, dating presidente, nagpumunta siya para sabi niya, ito muna bukong sa ating grupo. Tingnan natin kung ano magagawa natin. At salamat po tayo kay Jerry Oy. Dahil katika sa balas ito, kalak din ito, kami din yan eh. Kaya, eto po tayo din. So, maraming salamat. Sana, ito lang magiging isa ng pagbuklod-buklod na pagsasama natin na ako. Maraming salamat. Okay, yung po mga kaibigan, si Bong Lacson, ang founding officer ng Central Luzon Media Association kanina na nangyari dito po sa Amaris na pag-aari ni Pangilinan Ferrer. Mga kaibigan, narito naman ang aming chairman sa CLMA, chairman of Council of Leaders. Binibiro ko nga, sabi ko Council of Elders. Ayaw nilang pumayag. Si Net Carlos, pakinggan naman natin. Correct. Hindi. Matanda na ako yung likod ko. 71 na po ako. Magandang umaga sa ating lahat. Natutuwa naman ako at ganito karami yung umattend ngayong umaga na tingin namin ng mga nakalipas na araw ay mahihirapan tayo na magsama-sama yung mga kasama natin dito sa Tarlac. Dahil nalulungkot po kami kasi nung araw, isa po ang Tarlac sa nagtataguyod ng Central Luzon Media Association. Pagka may convention, magiging mga pag-host ng mga meetings natin, bongga lagi ang Tarlac. Parang ngayon, Pampanga yun. Yung natalasihan, hindi na namin masabing ganun din katulad ng dati. Pero dahil nawalang yung dating Tarlac, pero pumalit naman ang Pampanga sa pag-rescue sa atin kapag meron tayong mga pangangailangan. Actually, before po ng ating convention, pinilit na sana namin na may ayos yung Tarlac. Naghihintay po kami kay EDP, kay Menchi, na i-gather kayo, tawagin kami kapag okay na, pero hindi po nangyari yon. Kaya sabi nga po ni Kuya Bong, nasa holdover capacity si President Deng. At talagang ginusto namin na mabuo kayong muli, mabuo yung pamunuan ninyo at nagpapasalamat tayo kay kasamang Jerry Uy. Dapat kami kasi mga babae yung mag-aayos nito pero hindi nga nagkaroon ng katuruan dahil kami ang naghihintay para sa patawag ninyo. So nag-volunteer na nga siya at maganda naman yung nangyari, nag-gather niya kayo dun sa unang pagkakataon at eto na tayo. So inaasahan natin na hindi po dito matatapos yung pagsasama-sama ng Tarlac, although marami pa po ang hinahanap na dati nating mga kasama. Sana sino man ang mahalal, na kayo naman po ang pipili. Sabi nga namin kami, nag-uusap kami ng Presidente, hayaan namin kayo, kami po ay mag-observe lang, tingnan namin kung sino yung gusto nyo mamuno sa CLMA. Siguro ang hinili nyo na lamang po namin sa inyo, na kahit sino yung mapagkasunduan ninyo na mamumuno, magiging Presidente ninyo at iba pa, sana yung commitment ay hindi mawala. Hindi, ayan na. Sana yung pong pag nahalal,
gampanan natin yung ating tungkulin. Kasi parang sa politiko lang yan, maraming gustong mamuno, pero pagka nakaupo na, hindi na ginagawa yung kanilang tungkulin. So tayo ba talagang may kasamang sakripisyo kapag tayo ay nanunungkulan. So yun lang po yung wish namin. Sino man ang mapili ninyo, sana maging bahagi kayo lagi kapag kami ay nagkakaroon ng monthly or hindi na monthly, every 2 months yata. Hindi na po tayo mag-monthly kasi medyo mahirap na para sa atin. So yun ang feeling namin. Sana maging aktibo at supportive dun sa ating CLMA kung sino man yung makakalal ngayong araw na ito. Kasi sigurado kung sa susunod kayo na. Kaya gusto mabuo ng pamunuan itong Central Luzon Media Association Tarlac Chapter. Para next time, ready na po kayo. So yan lang, maraming salamat. Ayan po, narinig ninyo mga kasama natin sa CLMA. Si Bong Lacson ay mula po sa Pampanga. Si Ned Carlos ay mula sa Nueva Ecija. At narinig naman po ang past President Jerry Uy na mula sa probinsya ng Zambales. Kaya ganito, maganda yung kinaitan ng ating pag-meeting na isyong Tarlac. Sana tuloy-tuloy yung mga naging opisyalis. Yung pangako nila masunod. At sana yung mga membro, bigyan natin ng suporta yung ating mga opisyalis para sa gano'n, hindi matingga yung samahan. Ang totoo lang sana lang nasa mission. Mag-meeting naman kayo kahit na isang beses sa 2 buwan. Yan po si Jerry Uy mula sa probinsya ng Zambales. At ito naman po mga kaibigan, yung mga past president at na siyang dumalo. Ilang mga past president mula sa iba't ibang probinsya sa Bulacan. Nandun yung ating mga kaibigan na mga naging opisyal din ng Central Luzon Media Association. Ito, pakinggan po natin. Tenure po as president kasi I assume po yung council position. Central Luzon din po yun, sama-sama din tayo. Kaya lang, hindi lang tayo puro media, sinama natin yung community members. Para po ang layunin, matulungan yung ating lahat kung meron tayong mga kaso, iahabla tayo ng libel, pwede mo nang ayusin ang council, kasama po natin yung IDP. Ito po ang kasalukuyang CLMA Region 3 President Deng Pangilinan. Mga nagtalumpati sila bago tumungo sa secret balloting eleksyon po ng CLMA Tarlac Chapter. Ito po si Deng Pangilinan. So yung lahat ng mga nilating mga nakabaro talaga, hindi na nakakapasok, hindi na nakakapunta. At the same time, yung bisita natin, nakikilala niya kung sino talaga yung mga working media. Kaya po talaga maganda yung mayroong mga ganitong mga pagtitipon ng mga kapihan. At least po kahit papano, isa naman may mga kaibigan tayo na imbita, mag-iiwan naman niya kahit papano eh. Meron tayo, kahit magkasulina lang, gano'n. May mga mababait, marami naman mababait sa ating mga kasama. Kami naman po, pag in-invite namin ng isang bisita sa kapihan namin, shoot it, pero kami lalabas na istorya. Kasi po yun ang ina-expect nila eh. Pag nakita po nila na may lumabas na istorya, pagtuwa yan, natural, masaya yan. During kapihan mo namin, naka-live stream. Sa lahat ng platform sa amin, ilang platform sa amin sa Sitwasyon Pampanga, 10 ang platform sa amin sa loob. Then naka-live stream na yan, tapos after yung kapihan, istorya, real, online, radio, TV. Kaya po, saturated. Patutuwa-tuwa yung biro mo yung return sa pagkukunan niya doon. Tapos, dalas, libre pa. Dahil nag-host po sa amin, sa kapi namin, Vidas Hotel, nag-host sa amin, Quest Hotel sa Clark, sila po nag-host eh. Kahit na konting snacks lang yan, tsaka kape, libre na yung lugar. Kayo din po, pwede kayong maghanap ng mga kaibigan ninyong mga negosyante, kaibigan ninyong mga kapihan, pwede nyo gawin yung kapihan nila. Kasi sa amin ang ginagawa namin, pag nagkapihan kami, nakalagay yung pangalan ng
Sponsor. business kung saan kami nagkakaroon ng kape. Sumusunod sa kanila yun. Kasi hindi tayo nakikilala. At ang hinihingi lang namin, lugar lang naman eh. At saka sound system, kung kailangan. Saka kape. Wi-Fi. Yun lang importante sa amin. Ngayon, kung may nag-apak siya ng tinapay, kape, okay na sa amin yun. Usually, ginagawa namin po yung kapihan namin, merienda time eh. Para hindi maobliga yung nag-i-sponsor dun sa lugar. Hindi mabigat kasi minsan nakakaya din. Yung lang bigyan ka ng lugar, maganda po yun sa simula. So yun po yung mga experience at mga ginagawa namin sa Pampanga chapter na pwede rin namin yung yata. So maraming salamat po. Mamaya kakain na tayo, no? Opo. Yan po yung mga opisyales ng CLMA Region 3. At ito naman yung naging secret balloting. Tingnan po natin. Ito, dito kasi sa cellphone ko may dumating na bagong balita. Ngayon lamang. Tapusin muna natin itong issue tungkol dito sa CLMA. Ito yung nahalal na Pangulo na si Ronald Dizon ng Tarlac Chapter. Okay, talagang kinakabahan ako. Pero na, hindi tayo niluto. Walang sarda. Gusto ko lang po sana hingi ng mga suporta. Itong isang taon na to, gusto ko rin sana maging satisfactory man lang ang aking paninimbihan sa CLMA Tarlac. Gaya po ng una ko na sinabi kanina, kailangan ko po ang inyong mga suporta. Itabi po natin yung ating mga gawa, yung mga politiko pong ating mga pinipilingan. Pagdating po sana sa CLMA, iisa po ang ating layunin para sa ikabubuti ng ating organisasyon. Bawal umiyak, Ronald. Bawal umiyak. Kanina pa pinipigilan eh. So yun, sa uli po, maraming salamat. Mga kaibigan, maraming mga bagong balita ho tayo ngayon. Antabayanan nyo yung pag-file ng kaso ni Pyro Lucas. Atin pong ipaparinig sa inyo at yung bagong balita sa umano'y desisyon ng korte sa ng pangreklamo ni Mading De Leon, etc. dahil sa kawalan ng residency dito ho sa Tarlac City ng umupong mayor ngayon na si Mayor Susan Yap. Ito mo muna ang mga bagong sets of officers ng CLMA Tarlac. Yan ang ilang pong mga kaganapan, yung mga kuha natin, hindi natin kasi makunan yung sarili natin. Ayan, at thank you very much sa lahat ng mga dumalo sa iba't ibang mga probinsya. At dito naman sa Tarlac, sa kagagawa niya ni Bonnie Dakayanan na nangulit para lang dumalo sa nasabing halalan ng CLMA Tarlac Chapter. Ito po, nagsampa ng kaso na sa ombudsman. Ito po si Pyro Lucas laban kay congressman ng 3rd District ng Tarlac sa kanyang may bahay at sa iba pa. Pakinggan lamang natin ang talumpati sa panayam kay Pyro Lucas. Nagsampa kami ng kaso kay Congressman Noel Rivera ng Tarlac District 3
at sa kanyang asawa na si Vice Mayor Evelyn Rivera ng Concepcion Tarlac at sa isang district engineer ng DPWH Tarlac. Bakit po? Ano po ba ang particular na reklamo na inihain ninyo sa Ombudsman at anong kinalaman po nitong mga proyekto na binabanggit po? Ang sinampa namin kaso sa kanilang tatlo ay plunder, violation of Anti-Plunder Act RA number 7080 as amended by RA number 7659, anti-graft and corrupt practices RA 3019, unexplained wealth, violation of government procurement, that's for criminal case. Sa administrative case naman ay abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, serious dishonesty, and violation of Government Procurement Act under RA 12009. Kaya mo mga kaibigan ng panayam at pagsasampa ng kasong pandarambong ni Pyra Lucas sa congressman ng 3rd District, si Bong Rivera at kanyang may bahay at ilang mga kasangkot dito, pati ang DPWH. Samantala, ito bagong dating na balita. Ito, Comelec DQ's Tarlac City Mayor re-absolute over residency requirement. Ito po ang balita mula sa Inquirer.net. Manila, Philippines, the Commission on Election, Comelec and Bank has declared Tarlac City Mayor Susan Arenoy obsolete, ineligible for the position she assumed after the May 2025 election, effectively annulling her proclamation. The Commission main finding center on obsolete failure to establish domicile in Barangay Tibag, Tarlac City as required by law. Obsolete has served as governor of Tarlac and the province 2nd District representative. In unanimous decision promulgated on Wednesday, October 22, the ruling granted the motion for reconsideration filed by petitioner Amado S. De Leon and J.R. Capulong Navarro, who argued that the obsolete failed to meet the mandatory one-year residency requirement under Section 39A of the Local Government Code. The decision reverses an earlier ruling by the Comelec 2nd Division, which has dismissed the petition for disqualification on procedural grounds and for lack of substantial evidence. The NBank emphasized the principle of liberal interpretation or procedural rules in the interest of substantial justice, citing jurisprudence that the Comelec must not be straight-jacketed by procedural rules. Because the issue concerned the respondent's qualification and eligibility to hold public office, a matter imbued with public interest, the relaxation of its rule was justified to ensure a resolution on the merits the resolution stated. The NBank concluded that the petitioner had successfully established through substantial evidence that the obsolete did not meet the mandatory residency period. The ruling detailed the three concurrent elements required for acquiring a new domicile, actual residence, and an intention to remain there for an indefinite period of intention to abandon the old domicile, giving greater evidentiary weight to the testimonies of the petitioner witness, in which included barangay official and health worker, and NBank noted that the property claim
as the candidate's residence appeared to be merely a warehouse and not a place of actual residence intended for the indefinite stay. The decision held that Yap Sulit failed to sufficiently rebut this evidence. Procedural issues overturned. The second division had cited a procedural defect that ruled that the failure to meet the residency requirement was not the proper ground for petition for disqualification, arguing that the petition was also filed out of time. However, the en banc found that the petitioner had substantially complied with the procedural requirement for the verification and certification of non-forum shopping, dismissing the minimal discrepancy cited by the lower division. Succession rules apply. The annulment of her proclamation create a permanent vacancy in the city highest office. Under Section 44 of the Local Government Code, if the permanent vacancy occurs in the office of the mayor, the vice mayor automatically assumes the position for the unexpired term. The inquirer has reached out for Yap Sulit for comment but has not received a response of a posting time. Ibig sabihin, malinaw na sinasabi na pinaboran itong petisyon ni Meding De Leon at ni Kapitan ng Barangay Tibag, J.R. Navarro, sa COMELEC na hindi residente. Hindi na-establish ni Susan Yap yung residency rito. At kung pinababakante sa kanya ang posisyon bilang mayor at kung hindi ito mapupunuan, automatic yung vice mayor ang uupo. Kaya advance congratulations to Vice Mayor Katie Angeles. Ang bilis ng promotion mo. At sana po, itong mga balitang ito na ating pong ibinabalita ngayon ay yan po pinaka-latest sa ating makikita nyo rin yan doon sa ating mga post sa Facebook, sa Jess Malbar na account at doon sa Banat Teleradio account. Makikita nyo yung balitang yan. At makikita nyo rin doon sa iba pa nating mga Facebook pages. Yan po. Makikita nyo yung balitang yan. Kaya't antabayan na lamang po natin yung maaaring mangyari sapagkat siyempre may abogado rin itong mga Yap, maggagawa po yan ng mga iba pang mga petisyon. Antabayanan po natin ang maaaring mangyari sapagkat nalalagay sa alanganin ang tanong ng mga nagte-text sa atin, abutin pa kaya ng Pasko? Okay, good morning ho. At magandang araw kay Mayor Max Rojas ng Paniki. Siya po'y matinding sinisira na mga kalaban naman niya sa politika. Tapos na eleksyon. Ang ginagawa naman ni Mayor Max Rojas, sa halip na gantihan, binibigyan na ng tulong yung kanyang mga kababayan doon ho sa bayan ng Paniki. Ayan. At siyempre, ating pong mga babatiin si Kap Reng Samya, si Tata Vic Angeles, Congresswoman Christy Angeles, ang si BM Katie Angeles. Baka disgrasyang maging mayor ka bago mag 2026. Antabayanan po natin. Kay Attorney Joselito Castro, good morning. Paring Arlan Pajardo dyan sa Australia. Dyan kay Mayor Butz Rodriguez sa Kapas. Nako, computerized na raw ngayon yung Kapas. At sinusulong na mahusay na mayor ng Kapas ang computerization. At hindi na kayo magtutungo ron online, makakapag... yan ang pinapangarap ko dito sa Tarlac City na paperless. At siyempre, binabati natin si Mau Clemente. Ayan. At siyempre, dito sa mga kay Chef Jack, kay Mr. M. Carwash, yung mga Carwash boys natin dito, Audsi Massage and Spa, yung mga nagmamasahe natin sa ICT College,
at sa bubuksan nating Cloud Tech at antabayanan po nyo Burger Queen o Queen Burger. Yan, na ipinapakilala ng ating anak. Yan, yung ating kamag-anak dyan sa Bulacan, si Brihida Malbar Isidro, yan o sa Palawan, si Tata, Petalco rin at saka si Nika. Magandang araw sa inyo dyan sa Mindanao. Lisel Petalco rin, dyan ho sa Mindanao. Pinabati natin, nanonood siya sa atin at doon sa kanyang anak. Ayan, kay Frida Norma de la Cruz, kay Marites Mandia, Marites Halili, kay Tony Umaga Diaz, dyan ho sa Spain, kay Gudo Santiago, at siyempre sa ating apo, kay Audrey Malbar, at sa ating anak, Mark and Tet, kay Nicole, kay Makmak, at siyempre sa ating may bahay, si Malu. Yan. Mga kaibigan, ito po ang panghuli nating ibibigay sa inyo, ang ating patalastas bago tayo mamaalam. Heto, literal na one-stop shop. Habang nagpapa-carwash ka nga, pwede ka muna mag-food trip dito ng fusion of Mediterranean and Filipino dishes, or di naman kaya mag-relax at magpamassage muna. Dito pala namin nakita yan sa may Barangay Binauganan, Tarlac City, sa likod lang mismo ng Division Office. You can pin Odzicom Haven Massage and Spa sa maps for their exact location. Isa nga sa mga problema pa nagpapa-carwash, bukod sa biglang umuulan, yung waiting time. Nakakainip at minsan, mas matagal ka pa nag-aantay kaysa sa mismong paglinis ng sasakyan. Kaya naman perfect spot talaga to kasi 3-in-1 ang ino-offer nila dito. Sa Mr. M Car Wash, ito yung mga rates nila. Pag pinili mo nga yung premium, meron ka na raw free drinks sa Chef J Kusina, and at the same time, makakapag-avail ka na rin ng 30 minutes of massage sa Odyssey Massage and Spa for 220 pesos only. At dahil saktong dinner time na nga, tumambay muna kami dito sa Chef J Kusina. Malawak naman yung space nila both inside and outside. Tapos marami rin silang options sa menu. Natuwa nga kami dito sa Chef Special Burger kasi ang ganda ng presentation. May cheese and bacon on top, tapos may kasama na ring fries on the side. Specialty naman daw nila itong chicken biryani na surprisingly close to authentic ang lasa. Sabi nga ni Rex, ito raw yung best biryani na natikman niya so far. Nagustuhan ko nga rin tong nasi goreng. May bagnet and ship na siya nakasama, tapos sobrang flavorful din ng mismong rice. Hanip naman sa laki itong Arabic fried chicken nila. May Arabian bread and fries na nga rin to on the side. Parang sanggipsal nga lang din yung pagkain dito. May mga pasta nga rin sila dito, gaya ng pasta negra, pink carbonara, pad thai, at itong kakaibang sisig pansit. It looks plain lang pero malasa siya and masarap yung combination. Kung light food naman ang hanap mo, pwede na sa'yo itong chicken BTL salad, overload cheesy fries, at chip nachos na nagtitrend nga rin. Pwede ka raw magdala dito ng sarili mong chips, tapos gagawin nila tong special. Clean na nga rin namin yung free drinks namin from the premium car wash. Pwede ka nga pumili dito kung gusto mo ng green apple, strawberry, or blueberry. Now sa Odyssey Massage and Spa naman tayo. Meron nga silang iba't ibang types ng massage, foot spa, and body scrub. At para naman sa mga parents na may kasamang kids, meron din silang kid massage dito na 199 pesos lang for 30 minutes na. Bali, yung pinili nga na service ni Rex ay yung kanilang Swedish with cupping massage. Maganda raw kasi to pang-reduce ng muscle tension and pain relief. Premium nga raw lahat ng oil and scrub na ginagamit nila dito, and syempre, well-trained din yung mga massage therapist nila. By the way, meron din silang mga gift cards dito. Pwedeng-pwede mo nga itong pangregalo. Meron silang 500 at 1,000 pesos worth. At gaya nga na na-mention ko kanina, pag nag-avail ka ng premium car wash, pwede kang magpa-head, hand, back, or foot massage dito for 30 minutes for only 220 pesos. Saktong-sakto nga yung 30 minutes sa paghihintay na matapos yung car wash mo. At sila pala yung mga owners dito. Pinagsama-sama nila yung businesses nila to make things more convenient sa mga customers. Kaya naman sa next time na kailangan mo magpalinis ng sasakyan, try nyo na rin mag-visit dito para mas sulit ang oras nyo. Located nga sila sa may Barangay Binauganan, Tarlac City, sa likod lang mismo ng Division Office. Yan ang ating mga patalastas, ano. At sa iba pa nating balita, bago tayo magtapos, isang makabagong hakbang tungo sa digital empowerment ng mga guro ang muling inihain sa Kongreso sa ilalim ng House Bill 570 na layong magbigay ng libreng service laptop sa bawat public school teacher sa bansa. Co-author ni Tarlac 2nd District Congresswoman Christy Angeles, ang panukala ay pinangunahan ni Representative Antonio Tino, ACT Teachers Party List, at Representative Rene Luis M. Co, Kabataan Party List, bilang mga principal authors. Ngunit higit pa sa layo na magbigay ng kagamitan, ang House Bill 570 ay isang mas pinahusay
at mas detalyadong bersyon ng mga unang House Bill 2168 na hinahain noong ika-11 na Kongreso. Yan, magandang balita po ito at kabahagi po dyan ating 2nd District Congresswoman Cristy Angeles sa pagbibigay tulong sa mga guro. Nag-viral po ang post ni Del Yung Works, isang kilalang vlogger at mekaniko mula sa Tarlac na may 864,000 followers matapos niyang ilahad ng kanyang dismaya sa karanasan sa Tarlac Provincial Hospital. Ayon kay Del Yung, dinala niya sa ospital ang kanyang pamangking nagkukumbulsyon, ngunit sa halip na agarang atensyon, matagal na paghihintay at kalituhan umunong sumalubong sa kanila. Sa kanyang caption, ibinuhos niya ang sama ng loob. Bad trip ka talaga, TPH ka. Marami sa mga netizen na nakarelate, nagpaabot ang kanilang karanasan at opinyon tungkol sa serbisyong ospital. At ito po ay kinausap ni District Congresswoman, 2nd District Congresswoman Cristy Angeles at binigyan ng tulong itong Del Yung Works. Sabi nila, buti na lamang merong Cristy Angeles at merong Katie Angeles. Ayan. Makabuluhan po naging pagbisita ni Dr. Arnold E. Velasco, presidente ng Tarlac State University, kay Tarlac 2nd District Congresswoman Cristy Angeles. Sa kanilang pag-uusap, ibinahagi ang mga ideya at plano para palawakin pa ang suporta sa edukasyon at maghatid ng mas maraming oportunidad para sa mga estudyante at pamilyang Tarlaceño. Isang malinaw na mensahe ang dala ng pagpupulong na ito. Kapag nagkaisa ang pamahalaan at akademya, mas maliwanag ang bukas para sa mga kabataan. At noong nakarampong regular session ng sangguniang 10th Sangguniang Panlunsod, naging produktibo ang kanilang panahon. Ito po ay iba't ibang diskusyon tungkol sa siyudad ng Tarlac. Nagbigay po ng privilege speech para sa disaster preparedness, emphasizing the importance of every household having a go bag for emergency. Yan ang sinusulong ngayon ni ng sanggunian sa panguna nitong si Vice Mayor Katie Angeles, yung go bag. At minub po ang adoption ng 2 key resolution providing disaster go bags for marginalized households, conducting quarterly barangay disaster drills sa magitan ng CDRRMO at review ang acted on viral measures including amendments to the Revenue Code and committee reports on housing, transport, and public works. At ipinasa ang significant resolution na ensuring transparency and proper authority in city governance. Bawat session ay bring us closer to a safer, more resilient and well-governed Tarlac City, hand in hand with our dedicated council members and every Tarlaceño. Ito po, matapos yung mahabang laban sa korte, panalo po yung Tarlac City Government noong Abril 2025 laban sa Paliparan Management, ang pribadong korporasyon umahawak sa Tarlac Uptown Public Market. Ibig sabihin, oras na para isuko ang palengke pabalik sa tunay na may-ari, ang taong bayan. Noong panahon ni dating mayor noong 2014, umutang ang lokal na pamahalaan sa Land Bank na mahigit 550 million para ipagawa ang palengke. Pero matapos ito, pinasa ng gobyerno ang pamamahala nito sa Paliparan Central Marketing Corporation hanggang 25 taon, kung saan isa sa may-ari ay si dating Councilor Ato Chua. Kahit wala namang inilabas na puhunan ang nasabing kumpanya, kapalit nito, nagbabayad sila ng mababa pa sa 1 milyon kada buwan kung kukwentahin ay kulang pa ang renta nila para mabayaran ng kabuang utang ng gobyerno ng Tarlac City. Sa madaling sabi, nagpagawa ang gobyerno gamit ang pera ng bayan pero ang kumita ay pribadong grupo, samantalay nalugi at nabaon sa utang ang Tarlac City. Bago po ni dating Mayor Cristy Angeles, minana niya ang malaking utang na yun, pero unti-unti itong nabayaran at mahigit 100 milyon lang ang natirang utang bago siya bumaba sa pwesto. Buhat na ipasara ng DNR ang palengke dahil sa kalinisan at environmental violation, hindi na
bayad ng renta ang paliparan kaya't nang lumabas ng desisyon ng korte, malinaw na isurrender na ang palengke at babayaran ang nararapat. Sa bangyugto ng syudad, sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Susan Yap, pinapangako ang muling pagbubukas ng naturang palengke. Inaasahan na sa wakas ay susunod na sa batas. Ipapatupad ang Omnibus Market Code. Babayaran ng paliparan ang kasalukuyang renta at interes at tuluyan ng isurrender ang palengke sa pamahalaan. Nagwagi na ang lungsod sa kaso noong pang nakaraang administrasyon, hiling ng taong bayan na huwag na sanang hadlangan ang nasabing hustisya. Yan. Okay, at yan po, sumainyo ang ating maiksing programa. Kulang-kulang isang oras din. Ang eleksyon ng CLMA, ang pagpapail ng kaso ni Tyra Lucas at ang bagong balita na kinatigan ng COMELEC and Bank ang petisyon na hindi ho taga Tarlac City itong si Mayor Susan Yap. Ayan. Kaya antabayanan po natin ang mga update ng balitang yan na yan po mababasan nyo rin sa ating mga pages dito sa Facebook online. Maraming salamat. Magandang araw.